Hi everyone, isi-share ko sa inyo kung paano ko na-retrieve yung aking Facebook profile na nakalink sa aking Instagram account. So, yung Instagram account na nakalink din sa aking Facebook profile is hindi akin. So, yun ay ginawa na ng hacker. So, ang malaking problema doon is kung paano ko siya ma-appeal kasi walang appeal button dahil wala nga ako access doon sa Instagram. Very frustrated ang nangyari sa akin ng mga time na yan. So, super hirap. Di ko alam kung paano ko mag-uumpisa. Kasi yung mga page ko na may 700,000 followers is nakuha din ng hacker. Yung mga admin ko is nawala din. Pero still active pa rin yung page. But yung my profile is disabled na. So, hindi ko alam kung paano ko siya mababawi. So, very, 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 very sakit talaga sa ulo yung mga time na yun. So, ito ang ginawa ko. Una is, pumunta ako sa aking Instagram account na kung saan yung na-access ko yung talaga Instagram ko na kung saan nagpa-verified ako kay Meta. And then, after na verified siya, nakapagkaroon ako ng support chat. So, nakausap ako ng mga agent doon sa, and then, mga 10 beses yata ako nang paulit-ulit na nakikipag-usap sa kanila pero wala talagang nangyayari. So, always na ipinipresent ko na sa akin is www.hack para ma-improvise yung aking Facebook and the identity. Yun lang, ang uminibig sa akin always na ayun. Every time na nagpapareview sila sa internet nila, and after yung feedback nila sa akin na ibabalik, na yun lang, yung solution is kailangan kong ma-improvise yung aking Facebook. So, pero walang nangyari kasi every time na ginagawa ko yun, nakalagay is disabled. Puro disabled lang talaga yung nakukuha ko. Super hirap talaga. Hindi ko alam kung paano ko susolusyonan kasi wala akong access para ma-appeal yung aking profile. So, ganito ang nangyari. So, kasi sa support chat, so, sinasabi natin dun yung mga nangyari. So, kung meron man tayong, meron man tayong evidence, screenshot, binibigay natin yung sa agent. So, ganito ang ginawa ko. Yung huling chat ko, nakipag-ugnayan ulit ako sa kanila. Bago ako makipag-ugnayan sa kanila, gumawa ako ng letter. Yung letter na yun, ikinabot ko sa JPEG para lahat ng nangyari doon sa aking profile is lahat nandoon na. Kasi pagka through chat lang, so ang gumagawa ng appeal is yung agent. So through chat lang din ang gagawin nila dahil ipo-forward nila sa internal team. So maaring hindi ganun kaklaro yung mga sinasabi nila or maaring hindi kompleto yung mga nasasabi nila. Kaya hindi pa rin nasusolusyonan yung problema. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng letter, nilagay ko lahat doon ng full details na nangyari, pati yung mga information ng aking profile, is inilagay ko lahat doon. So, ilalagay ko dyan sa aking, sa video na to, yung letter na ginawa ko, kung paano ko siya ginawa. And then, after noon, nakipag-ugnayan ulit ako sa support chat. And then, nirefer ko ulit, sinabi ko ulit na ganun, ako ay na-hack. And then, sinabi ko doon na i-forward ito sa internal team, yung aking letter na ito, para mas maintindihan nila kung ano yung problema na aking page. So, pati yung information ng aking profile, dinownload ko lahat information na yon, isinama ko doon sa pag-send sa agent. So, sabi ko sa agent, i-forward sa internal team para mas klaro at mas maintindihan nila kung ano nangyari sa aking profile. So, sabi ng agent, sige daw, isi-send daw niya. And then, humiling din ako sa agent na sana itong
itong support chat na to is ma-convert into email kasi every time na nung mga nauna kasi pagka once na sabihin nila i-hold nila yung chat na yon, and then pagka meron ng feedback ang alternative chat sila, pero hindi ko na yun nakikita. Once na nag-reply sila, hindi ko na nakikita. Nag-end na yung super chat. So, nung na-convert siya sa email, na kahit na hindi mo siya makita once na email, makakapag-reply ka doon anytime and pwede ka mag-follow up. So, gano'n nangyari. Na-convert siya sa email, kaya every time mo magpa-follow up ako, doon lang. So, yun, sinabi na nga ni agent na i-forward na yung aking problema sa internet feed at nire-review na yung aking page. So, after nun, inintay ko na lang yung feedback nila. Sabi naman sa akin na, hintayin na lang yung feedback. So, after 51 days, my Facebook profile is back. So, ayun. Yun yung nangyari. So, kung wala ka talagang kakayahan na umapila, so kailangan mong gumawa talaga ng letter at ilagay mo yung full details na nangyari doon. And I'm sure your Facebook is back. So, sana katulong itong video na ito sa mga nakakaranas ng problema ito. So, ngayon, I'm still active na sa Facebook and admin na rin ako sa aking page. And thank you so much. Sana nagustuhan niyo ang video na ito at nakatulong. Bye-bye! Bye-bye!